Welcome sa Bako Recaps YouTube channel. Ang video natin ngayon ay ang 2025 action thriller drama series na may pamagat na Kung hindi mo pa napapanood ang Season 1 ay available ang buong recap nito sa aking channel. Simulan na natin. Nagsimula ang episode kay Shiyu na may trauma pa rin sa mga nangyari sa Byeoksan High School. Kaya naman ay hirap siyang makatulog at meron din siyang mga therapy session. Sa Yunjang High School ay talamak pa rin ang pambubuli. Gayunpaman ay kinakatakutan siya ng mga bully matapos ang chismis na nakapatay raw si Shiyon sa dating school. Maging si Yeoman ay nilayuan rin siya matapos pigilan ng teacher ang kanilang enkwentro 1 year ago. Dumating ang class president na si Juntae at tag-deliver ng mga snack para sa mga bully sa iba't ibang classroom. Na-reveal din na inuutusan siya ni Yeoman na magnakaw ng mga cellphone. Meron pa siyang record ng kanyang mga nanakawan. Sa buwan na ito ay konti lang ang nakuhang cellphone ni Juntae. Kaya naman ay nadismaya si Yeoman na sinusubukan na kumulekta ng mga cellphone upang makapasok sa grupo na tinatawag na Yeomdumpo Union. Nadiskubre rin niya na walang balak si Juntae na nafawin ang cellphone ni Shiyun kaya naman ay walang awa niyang pinarusahan si Juntae. Sa huli ay pinwersa niya si Juntae na nafawin ang cellphone ni Shiyun. Mula sa teacher ay kinuha niya ang mga tinabi na cellphone at sa CR ay dinekwat na niya ang phone ni Shiyun. Kaya naman ay hindi ito nakabalik kay Shiyo na na-realize ang katotohanan matapos makita ang pinsala ni Juntae sa labi. Bago umuwi ay binigay na niya ang cellphone sa mga bully. Sa labas ay hinabol niya si Shiyo at nag-offer na palitan na lang ang nawalang cellphone. Tumanggi si Shiyo at sinabihan na duwag si Juntae. Nang magsabado ay bumili siya ng bagong phone kasama ang kanyang ina at kinagabihan ay dinalaw niya si Suho sa ospital. Sa cellphone ay nagsusulat pala siya ng mga mensahe para mabasa ni Suho sa oras na siya ay gumising. Nang Maglunes ay nasaksihan niya sila Yeoman na binubuli si Juntae. Dahil dito ay naalala niya si Bomsok at ilang sandali pa ay inatake na niya ang mga bully gamit ang ballpen. Kaso lang ay imagination lang pala niya ito. Nagtawanan ng mga bully pero sa huli ay pinadaan pa rin nila si Shiyun. Nang mag-recess ay binigyan niya ng libreng snack si Shiyun bilang sorry. Inamin rin niya na ninakaw niya ang cellphone sa utos ni Yeoman. Bago umalis ay sinabi sa kanya ni Shiyo na walang magbabago sa kanyang sitwasyon kung hindi siya gagawa ng aksyon. Na-inspire si Juntae kaya naman ay inigdor niya ang tawag ng mga bully bilang unang hakbang sa kanyang talayaan. Habang pauwi ay nakita ni Shiyon si Yeoman na pumasok sa computer shop upang pausapin si Somjae, isa sa mga miyembro ng union. Humingi siya ng palugit dahil konti pa lang ang nakolekta niyang cellphone kumpara sa ibang mga representative ng ibang school. Habang naglalaro ay na-trash talk sila Somjae ng matandang player. Kaya naman ay tumayo siya at walang takot na hinampas ang ulo nito sa mesa. Natakot si Yeoman at nagmadaling umalis. Sa sumunod na araw ay maagang pumasok si Juntae at palihim na binuksan ang locker ng mga bully para kunin ang mga cellphone. Pagtapos ay isa-isa niyang pinasok ang mga classroom upang ibalik ang mga cellphone sa may-ari. Nakuha ni Shiyo ng cellphone niya at na-realize na na-inspire si Juntae sa kanyang mga sinabi. Natuklasan ni Yeoman ang nangyari at nagmadaling pasukin ang classroom ni Juntae. Doon ay sumubo siya ng pancake bilang mouthpiece. Sinugod siya ni Yeoman at walang awang ginulpi dahil na rin sa pagkalaho ng kanyang pangarap na maging miyembro ng union. Habang nanginginig ang itlog ni Juntae ay naalala ni Shiyo ang lahat ng nangyari sa dating school. Tatapusin na sana ni Yeoman si Juntae pero buti na lang ay sinagip siya ni Shiyon tulad ng ginawa ni Suho noon. Nagsimula ang episode sa alitan nila Shiyon at Yeoman. Matapang na sinalo ni Shiyon ang lahat ng kanyang atake maliban na lang sa isa na labis na ikinainis ni Yeoman. Bago matuloy ang away ay dumating ang basketball player na si Yoontak na siya ring pangalawang pinakamalakas sa Yunjan. Tinoon ni Yeoman ang kanyang atensyon kay Yoontak na agad ring nagbigay ng babala sa kanya. Dahil dito ay nabahag ang buntot ni Yeoman at umalis sa classroom. Hindi nagpasalamat si Shiyun kaya naman ay nawirduhan si Yoontak sa kanya. Pumunta ang dalawa sa isang club room kung saan ginamot ni Juntae ang kanilang mga sugat. Dumating ang mga otako na kaibigan ni Juntae kaya naman ay umalis na si Shiyun sa lugar. Samantala nalaman ni Yoontak mula sa ilang estudyante na nadiskubre pala ni Yeoman ang nafaraan ni Shiyun kaya ito lumayo matapos ang kanilang unang enkwentro. Binanggit nila ang patungkol kina Yeonbin, Jongchan, Taehoon, Wooyoung, pati na rin ang nangyari kay Suho na kagagawan rin daw ni Shiyun. Pag-alis ni Yoontak ay ni-recruit ni Yeoman ang mga estudyante upang tulungan siya sa kanyang paghihiganti laban kay Yoontak. Napansin ni Juntae na madalas natutulog sa classroom si Shiyun. Kaya naman sa daan pag-uwi ay nagbigay siya ng supplement bilang pasasalamat sa pagsagip sa kanya mula kay Yeoman.
Pag-uwi ay ininom niya ito kaya naman ay nakapag-lunch siya kinabukasan imbis na matulog sa classroom. Sa labas ay nilapitan sila ni Hyoman at sinabing balak silang gulpihin nila Yoontak. Inakala ni Yoontak na nagkampi na ang tatlo at may binabalak na masama sa kanya, dagdag pa ang nalaman niya sa nakaraan ni Shiyun. Paglabas nila Yoontak sa basketball club room ay pinasok ni Hyoman ang lugar at pinagsisira ang mga kagamitan dito. Tinanay naman si Juntae ng mga kasabwat ni Hyoman. Pinuntahan ni Hyoman si Shiyun at sinabing nakita niyang dinala ni Yoontak si Juntae sa club room. Pinuntahan ni Shiyun ang lugar at natagpuan nakakulong sa locker si Juntae. Sa utos ni Hyoman ay pinuntahan ng otaku si Yoontak at sinabing hinahamon siya ni Shiyun sa club room. Sa daan papunta doon ay tinawag niya si Shiyun ngunit nagpatuloy lang ito sa paglalakad. Natuklasan niya ang nangyari sa club room at agad na hinabol si Shiyun. Natagpuan niya ang dalawa at agad na kinumpronte si Shiyun. Binanggit ni Yoontak ang nakaraan ni Shiyun pati na rin ang nangyari kay Suho. Na-trigger si Shiyun at inatake si Yoontak. Hindi ko inasahan na makakapalag si Shiyun. Ginamit ni Yoontak ang signature niyang mga sipa pero sa huli ay nagawa ni Shiyun na sirain ang kanyang uniform. Bago matuloy ang laban ay dumating sila Hyoman sa lugar at agad na inatake ang dalawa. Nagkaroon ng saglit na laban kung saan na-overpower si Yoontak. Pilit na umilag si Shiyun mula sa baseball bat pero sa huli ay natamaan pa rin siya. Tatapusin na sana si Shiyun pero naninig ang itlog ng lahat ng may magpatugtog ng opening ng Slam Dunk. Ang taong ito ay si Bako na captain ng basketball team at ang pinakamalakas sa Yunjang High School. Sinugod niya si Hyoman at pinatikim ito ng dakdak. Sa huling eksena ay kinausap niya si Shiyun. Nagsimula ang episode kay Hyoman na nagpapanggap na walang malay dahil sa takot kay Bako. Inatake ng kumag si Bako pero hindi siya umubra. Pagtapos ay muli niyang pinaalala ang kanyang batas na bawal makipag-away sa Yunjang High School. Sa huli ay nagsorry si Yoontak kay Shiyun. Sa isang lugar ay sinabi ni Shiyun na nangako siya sa kanyang sarili na hindi na muling makikipag-away upang hindi na siya makapanira ng buhay ng ibang tao. Sa sumunod na araw ay pinatanggal na ni Bako ang kulay ng kanyang buhok upang makapag-compete sila sa basketball competition. Makikitang sobrang iniidolo siya ng lahat ng estudyante sa Yunjang. Naghaharutan sila ni Yoontak nang biglang sinabi ni Shiyun na pinapatawag sila ng teacher. Bilang parusa sa kanilang pakikipag-away ay kailangan nilang mag-volunteer work. Humingi sila ng sorry at kinilig naman si Shiyun nang hawakan ni Bako ang kanyang buhok. Sa labas ay nagsorry siya kay Yoontak at muli siyang pinakilig ni Bako. Sa field ay sinabi ni Juntae sa kanya ang patungkol sa union na isang organisasyon ng mga delinkwenteng estudyante. Ang leader nila ay si Baekjin na isa ring napakatalinong tao. Ang mga miyembro naman ay sina Somjae, Sommok at Domha. Tinanta nilang i-recruit si Bako bilang miyembro pero tumanggi ito at sa halip ay gumawa siya ng batas sa Yunjang na bawal makipag-away. Gayunpaman ay naging target ng union ng mga estudyante ng Yunjang. Ayon sa chismis ay tinalo daw mag-isa ni Bako ang union upang protektahan ng Yunjang. Samantala nalaman ni Baekjin ang papalpakan ni Hyoman. Kaya naman ay pinagulpi niya ito sa kanyang mga tauhan. Sa huli ay tinawagan niya si Somjae at inutusan na puntahan si Bako. Kinabukasan ay nagsimula na ang volunteer work ng apat. Kinilig si Shiyun nang makita si Bako. Habang kumakain ay nadumihan ni Bako ang kanyang damit kaya naman ay nagtungo siya sa CR. Paglabas ay nakita niya si Somjae na kinuhanan siya ng picture. Bigla siya nitong inatake pero nagawa naman niyang makailag sa lahat. Umalis si Somjae at nakahinga naman si Shiyun matapos mapigilan ang sariling gumawa ng papahamakan. Samantala habang nasa klase ay hinamon si Baekjin ni Hyoman. Pumayag siya at pagkapunta doon ay agad niyang inanalyze ang sitwasyon kagaya ng ginagawa ni Shiyun. Agad siyang umatake at hindi man lang umubra ang kanyang mga kalaban sa kabila ng kanilang dami. Maging si Hyoman ay walang nagawa. Bago umalis ay pinakita sa kanya ni Somjae ang larawan ni Shiyun. Kinagabihan ay nagbonding sila Bako at hindi sumama si Shiyun dahil dinalaw niya ulit si Suho sa ospital. Sa kanyang diary ay sinabi niyang gumagana ang kanyang loob para kina Bako. Naninig ang kanyang itlog nang makita si Somjae sa lugar na napukwasan si Suho. Sa huling eksena ay pinasunod niya si Shiyun. Nagsimula ang episode kay Somjae na dinala si Shiyun sa office ni Baekjin. Nagbigay ng babala si Shiyun kay Baekjin na tatapusin niya sila kapag pinuntahan ulit nila si Suho. Pumayag si Baekjin kapalit ng paglayo ni Shiyun kay Bako. Samantala hinuli ng mga pulis ang tatay ni Bako dahil nag-serve daw ito ng alak sa mga menor de edad. Binunyag ng lalaki na pinadala sila ni Baekjin. Sa huli ay tumawag si Baekjin kay Bako at nag-set ng meeting. Kinabukasan ay pumunta si Shiyun sa club room at tinapos ang kanilang pagkakaibigan.
Tinanta siyang ibalik ni Juntae pero sinabi niya na mas gusto niyang mapag-isa. Sa daan pa uwi ay kinumprante siya ng mga taga-union pero nilubayan rin siya sa utos ni Baekjin. Nauna naman si Bako upang puntahan si Baekjin. Pagpasok pa lang ay ramdam na ng mga taga-union ang kanyang aura. Pinasok niya ang office ni Baekjin na muli na naman siyang inalok na sumali sa union. Tumanggi siya at sinabing nasusuka siya kapag nakikita ang mukha ni Baekjin. Nasaktan si Baekjin at ni-reveal ang plano niya kina Yoontak. Nagmadali siyang lumabas kaso lang ay pinigilan siya nila Sommok. Umatake ang mga kumag na walang kalaban laban sa top dog ng Yunjang High School. Pero bago pa man yung makaharap sila Sommok ay pinigilan sila ni Baekjin at pinayagan ng makalabas si Bako. Samantala habang naglalakad ay biglang inatake ni Somjae si Yoontak. Pinatakbo niya si Juntae at naiwan si Yoontak para harapin ang mga kalaban. Sa pagtakbo ni Juntae ay nakapagtago siya at tinawagan si Shiyun. Kaso lang ay nahuli siya at narinig ni Shiyun ang kanyang mga sigaw sa cellphone. Kaya naman ay nagmadali si Shiyun na hanapin ang kanyang lokasyon. Samantala sa rooftop ay naglaban na sila Somjae at Yoontak. Makikita na malayo ang agwat ng kanilang lakas. Sa huli ay pinakain siya ng palad at walang nagawa si Juntae. Dumating si Shiyun at ginamit ang ballpen laban kay Somjae. Kaso lang ay agad siyang na-disarm nito at pinalamon ng mga suntok. Pumulot siya ng paso at hinampas kay Somjae. Tinanggal niya ang salamin nito at ginamit pang tusok sa paa ni Somjae na nanginig ang itlog sa sobrang sakit. Tatapusin na sana niya si Somjae kaso lang ay nakapag-counter ito at na-disarm ang kanyang hawak. Muling nagpalitan ng atake ang dalawa kung saan napuruhan ng husto si Shiyun. Tinaklob ni Shiyun ang uniform ni Somjae at nagawang bawiin ang momentum ng laban. Kaso lang ay muli siyang pinalamon ng mga suntok pero sa huli ay hinedbat niya ang paa ni Somjae at nagawang tapusin ang laban. Nanghina si Shiyun samantalang natuwa naman si Somjae sa ganda ng laban. Dumating si Bako at nakita si Shiyun na naghahalusinate na humihingi ng tawad kay Suho dahil muli siyang napaaway. Nagsimula ang episode kay Shiyun na nagising sa bahay ni Bako. Tinanong ni Shiyun kung bakit siya ang pinupunteriya ni Baekjin. Sinabi niya na sila ay magkababata. Samantala nakulong si Somjae kaya naman ay kumalas muna siya sa union. Kinabukasan ay pinapasundo si Baekjin ng kanyang boss pero tumanggi siya. Kaya naman ay nagkaroon ng matinding laban kung saan natalo ni Baekjin ang dalawa. Magkasabay na pumasok ng school sila Shiyun at sa pagdaan ng mga araw ay mas lalong tumibay ang kanilang pagkakaibigan. Isang araw ay nakatanggap ng balita si Bako na nakulong na naman daw ang kanyang ama. Pinuntahan niya ang presinto at natuklasan na kagagawan pala ito ni Baekjin na pinipilit pa rin siyang sumali sa union. Dumaan ang mga taga-union kaya naman ay binuhos niya sa mga ito ang kanyang galit. Binisita naman si Baekjin ng kanyang boss na si Mr. Choi. Binalaan siya nito na ayusin ang kanyang trabaho lalo na't kamuntikan na sila nang makulong si Somjae. Dahil napapaaway na naman si Shiyun ay nagdesisyon ng kanyang ina na ilipat siya ng school sa ibang bansa. Kinabukasan ay pinaprocess na niya ang transfer sa mga teacher. Samantala pinagalitan si Bako ng kanyang ama dahil nasuspenda naman siya matapos gulpihin ang mga taga-union. Kinagabihan ay binisita si Shiyun nila Juntae. Nagbonding sila dahil nalalapit na ang paglipat ng school ni Shiyun. Tinawagan niya si Bako pero hindi ito sumagot dahil pumunta pala siya kina Baekjin at sumali na ng union upang matigil na ang kanilang panggugulo. Sa kanyang unang misyon ay pumunta siya sa isang bar at ginulpi ang top dog ng Soknam High School. Kinausap siya ni Baekjin at sinabing under na sila ng union. Samantala dinalaw ni Shiyun si Suho at dito ay naalala niya ang nakaraan kung saan nag-uusap sila ni Bako. Kinwento ni Bako ang malalang pagkagulpi ni Yoontak mula kay Somjae. Sinisisi ni Bako ang kanyang sarili dahil dito at nagigilty siya sa tuwing naiisip ito. Nakarelate si Shiyun dahil sinisisi rin niya ang kanyang sarili sa nangyari kay Suho. Lumipas ang ilang araw ay nasa airport na si Shiyun upang mag-aral sa ibang bansa. Tinawagan siya ni Juntae at sinabing natuklasan nila ang katotohanan sa nangyari kay Suho. Sa opinyon ni Juntae ay walang kasalanan si Shiyun. Nang marinig ang mga salitang ito ay hindi niya napigilan na umiyak. Dahil dito ay mas pinili niyang manatili sa bansa. Nagsimula ang episode kina Yoontak na natuwa matapos malamang hindi tumuloy sa ibang bansa si Shiyun. Nagplano sila na iligtas si Bako mula sa union. Pumunta si Bako sa Yomshin High School at nilabanan ng top dog nito. Matapos ang ilang suntok ay tuluyan ng bumagsak ang kalaban. Dahil dito ay sumweldo siya para sa trabaho na labag sa kanyang loob. Kinabukasan ay pinuntahan ng tatlo ang bahay ni Bako ngunit ayon sa tatay niya ay ilang araw na daw itong hindi umuwi. Sa school ay tinanong nila si Hyoman patungkol sa mga property ng union. Una niyang sinabi ang bowling alley ng manager si Baekjin.
Ang isa pa ay ang tindahan ng mga motor na ninanakaw at ino-overhaul ng mga union members upang ibenta. Binanggit ni Hyoma na may record sila ng lahat ng transactions dito. Umuwi si Bako upang ibigay ang pera sa kanyang ama nang biglang tumawag si Baekjin at inutusan siyang nakawin ng isang motor. Pumunta si Shion sa bowling alley at naghintay doon para kay Baekjin. Sila Juntae naman ay pumunta sa tindahan ng motor. Ginabi na sila sa kahihintay kaso wala pa rin si Bako kaya naman ay puwersahang pinasok na nila ang lugar. Sa loob ay pinasok nila ang isang kwarto at hinanap ang transaction records ng tindahan. Samantala tumawag si Baekjin kay Sommok at pinapunta sila sa tindahan ng motor. Si Bako naman ay nanakawi na sana ang motor kaso lang ay nakonsensya siya. Dumating na si Baekjin sa lugar at agad naman siyang sinabihan ni Shion na pakawalan na si Bako. Tumanggi siya at pinakita ang live footage nila Yuntak. Tinantang umalis ni Shion kaso lang ay pinigilan siya ni Baekjin na na-counter rin ang atake niya. Dumating si Bako at pinalabas si Shion sa lugar. Agad na tumakbo si Shion upang i-rescue sila Juntae. Kinumpronta naman ni Bako si Baekjin at sinabing aalis na siya sa union. Nagkaroon ng saglit na alitan ng dalawa pero nakaalis pa rin si Bako. Samantala nahanap na ng dalawa ang transaction record pero paglabas ay nagulat sila nang makita sila Sommok. Inatake sila ng mga kumag at ginamit naman ni Yuntak ang taekwondo upang matalo ang mga kalaban. Nilabanan niya si Dongha at naisahan ito. Kaso lang ay napagtulungan siya ng dalawa at napabagsak. Tatapusin na sana siya ni Sommok pero buti na lang ay niligtas siya ni Juntae. Dahil dito ay nagkaroon sila ng pagkakataon upang makalabas sa lugar. Samantala habang tumatakbo ay tinawagan si Shion ng isang nurse. Sinabi nito sa kanya na nasa critical condition na si Suho. Nabigla siya sa balita kaya naman ay hindi niya napansin ang truck na sumagasa sa kanya. Nagsimula ang episode kina Juntae na nagtatago sa ilalim ng kotse. Nahanap sila nila Sommok at sa pangalawang laban ay hindi umubra si Yuntak kay Dongha. Maging ang transaction records ay nabawi nila. Buti na lang ay dumating si Bako na pinatulog ang mga kumag. Maging si Sommok ay hindi umubra sa kanya. Dumating ang kalaban na nakamotor pero winasak lang ni Bako ang helmet niya. Naninig ang itlog ni Juntae nang makareceive ng tawag mula sa ospital. Si Bako naman ay tinamkang tapusin si Dongha pero natigilan siya nang sinabi sa kanya ni Juntae ang patungkol kay Shion. Agad nilang tinuwo ang ospital at nakita si Shion na naka-confine. Samantala kumulo ang dugo ni Baekjin nang matuklasan ng pilas mula sa kanilang transaction records. Kinabukasan ay kumain si Bako kasama ang kanyang ama na sinabi sa kanya na pumunta sa kanilang bahay ang kanyang mga kaibigan. Dahil dito ay hindi niya napigilang umiyak lalo na't sinisisi niya ang kanyang sarili sa nangyari kay Shion. Habang bitbit ang pinilas na transaction record ay tinangka ni Juntae na pumunta sa pulis kaso lang ay nabuntutan siya ng mga kumag sa union. Kaya naman ay nakatikim siya ng matinding panggugulpi mula sa kanila nang biglang dumating sa lugar si Somjae. Inatake niya ang union at tinawagan sila Bako. Kinuha nila si Juntae at nag-thank you naman si Bako kay Somjae. Samantala pagpunta sa bowling alley ay nagulat si Baekjin nang makita ang Chongang leader na si Jongmi na siyang pinaka-boss ng lahat ng gang sa lugar. Pinagalitan siya nito dahil sa kanyang kapabayaan at sa huli ay binentaan nito ang kanyang buhay sa oras na pumalpak siya ulit. Kinabukasan ay pumunta si Bako sa Yoil High School at hinamon si Baekjin sa laban sa pagitan ng Yunjang at Union. Napangiti na lang siya nang sabihin ni Bako na kailangan niyang i-disband ang Union kapag nanalo ang Yunjang. Agad kumalat sa Yunjang ang balita kung saan kumalap sila Yuntak ng mga estudyante na gustong sumali sa laban. Samantala dinalaw ni Bako si Shion sa ospital. Sa panaginip ni Shion ay sinusubukan niyang gumising kaso lang ay pinipigilan siya ni Bomsok na sinabing magwawatak rin ang friendship niya kina Bako. Gayunpaman ay determinado pa rin siyang makabalik kaya naman ay gumising na siya at agad na pinilit puntahan si Suho. Pinakalma siya ni Bako na sinabing stable na ang lagay ni Suho. Pinuntahan niya si Suho at sinabing alam na niya kung gaano kaimportante ang pagkakaroon ng mga kaibigan. Sa huling eksena ay naghanda na sila sa paparating na laban. Nagsimula ang episode sa flashback kung saan sinagip ni Bako si Baekjin mula sa mga bully. Naging magkaibigan ng dalawa at tinuruan ni Bako si Baekjin kung paano lumaban. Sa kasalukuyan ay pinuntahan nila Shion ang venue ng magiging laban. Nakaisip ng plano si Shion at pinuntahan si Somjae. Napapayag niya ito na kumampi sa kanila at ibigay ang burner account ng Union. Pagtapos ay inutusan niya si Hyoma na manipulahin ang Union sa pamamagitan ng pagkalat ng transaction record ni Baekjin mula sa burner account. Nakita nila kung gaano kalaking pera ang kinukupit ni Baekjin kaya naman ay nag-decide ang marami sa kanila na mag-back out sa laban. Pumunta si Baekjin sa bahay ampunan at na-reveal na dito pala niya dinadala ang kinukupit niyang pera.
Dumating na ang araw ng laban at naninig ang itlog ni Baekjin nang makitang konti lang ang pumunta. Dumating na ang Team Yunjang kung saan sumama rin ang mga otaku at maging ang kampo ni Hyoman ay sumapi sa kanila. Samantala tinext ni Somje si Shiyon at pinapunta sa bowling alley para kunin ang ebidensya laban sa Union. Kaso lang ay tinraidor siya nito at dumating ang baboy mula sa Soknam at pinatulog siya. Kaya naman ay nagtaka sila Bako kung bakit wala pa rin si Shiyon sa lugar. Agad na pumunta si Juntae sa bowling alley matapos mabasa ang text ni Shiyon. Nagtungo na sila sa venue at ilang sandali pa ay nagsimula na ang matinding sagpuan ng dalawang pangkat. Sumugod si Baekjin na walang awang ginulpi ang lahat ng humarang sa kanyang daan. Ganon din ang ginawa ni Bako sa mga union members na tinangkang pigilan siya. Hinarap ni Hyoman si Sommok at ginawa ang lahat upang pigilan siya sa kabila ng kanyang kahinaan. Nagsimula naman ang pangatlong round sa laban nila Dongha at Yuntak. Nagpalitan sila ng matitinding atake pero sa huli ay nagawa pa rin ni Yuntak na manalo. Nagkatagpo na sila Bako at Baekjin na agad ring nagpalitan ng malulupit na atake. Sa turo ni Shiyon ay pinuruhan ni Bako ang balikat ni Baekjin na ikinaminig ng kanyang itlog. Gayunpaman ay nakakapalag pa rin si Baekjin na nagawa pang ampuruhan si Bako. Samantala nagising si Shiyon at napatulog ang baboy. Dumating si Juntae kaso lang ay nagising ang baboy kaya naman ay nagtulong ang dalawa upang matalo siya. Na-injure si Juntae kaya naman ay mag-isang umalis si Shiyon. Balik sa laban ay nagpatuloy ang palitan ng dalawa ng atake pero sa huli ay bumagsak si Bako mula sa suntok ni Baekjin. Binigyan ni Baekjin ng pagkakataon ng Yunjang upang makabawi. Magbo-volunteer na sana si Yuntak kaso lang ay dumating si Shiyon na maangas na sinuot ang dala niyang brass knuckles. Nagsimula na ang laban ng dalawa kung saan lumamon ng mga suntok si Shiyon na pilit na pinupunteriya ang binti ni Baekjin. Sa pangalawang round ay ginawang punching bag ni Baekjin ang mukha ni Shiyon hanggang sa siya ay bumagsak. Pinilit na bumamo ni Shiyon at nagawang ma-takedown si Baekjin upang puruhan ng mga suntok ang kanyang binti. Pagtapos ay pinanggigilan niya ang mukha ni Baekjin pero nakapag-counter siya at tuluyan ng natalo si Shiyon. Biglang nakabamon si Bako at pinabagsak si Baekjin. Dahil wasak na ang kanyang balikat at binti ay hindi na siya nakabangon pa. Kaya naman ay nagdiwang ang Yunjang High School sa kanilang panalo. Lumipas ang ilang araw ay nabalitaan nilang pumanaw na si Baekjin na labis na ikinaluksa ni Bako. Samantala ni-recruit ni Jongmi si Somje sa kanilang gang. Pinahiwatig dito na siya ang nagpatumba kay Baekjin dahil sa kanyang papalpakan sa Union. Naka-receive ng tawag si Shiyon mula sa ospital at dali naman nilang tinuwo ang lugar. Hindi makapaniwala si Shiyon nang makitang gumising na nga si Suho. Proud na proud siya kay Shiyon na lumabas na sa comfort zone at meron ng solid na mga kaibigan.